Hello mga ka-farmers, ito yung mga bago nating pisa na mga sisiw. Ito ay almost 100 plus pala ito mga ka-farmers, itong mga napisa natin. Ito ay mga heritage breed at meron tayong pailan-ilan na mga native warriors dito. Alright, so ito yung kaganapan natin dito sa ating manukan mga ka-farmers. Yung bago nating pisa na mga sisiw ay kukunin na natin dito sa incubator at ilalabas na rin dahil 22 days na sila ngayong araw na ito. At kailangan na nilang kumain at uminom ng tubig. At yung mga sa native warriors natin na mga sisiw ay kailangan na nating markingan yon para hindi sila para ma-separate natin yung bloodline nila. Tapos itong mga heritage naman hindi na kinakailangang markingan dahil gagawin naman natin itong mga materyales. So yan, meron na tayong naunang batch nito mga ka-farmers. At ito yung pangalawang batch natin ng mga heritage breed na mga materials na gagamitin natin pang replace in case doon sa mga matatanda natin na heritage breed na pampaitlog. So hindi lahat dito ay pure, merong iba dyan is crosses natin ng Rhode Island, cross sa yung Bardrack, merong crosses din sa White Leghorn, konting White Leghorn na dugo. So meron dyan mga ka-farmers, pero gagawin pa rin natin yung mga materials dahil pang replace. At yung mga main natin na pures dito ay yung Bardrack at saka Orpington Blue. So malalaman din naman natin yan kahit masisiw pa yan mga ka-farmers, or dun sa paglaki na yan malalaman na natin kung alin yung pure at saka yung alin naman yung hindi. Dahil sa mga pure naman makikita naman natin na kung pure Bardrack talaga yung kulay na lalabas, at yung Orpington Blue ay lalabas din na pure na Orpington Blue. At saka itong makikita nyo merong mga pula at saka puti, yan yung mga crosses natin. So madali lang ma-identify yung pure at saka yung mga crosses dito sa mga sisiw natin. At target natin mga farmers na makapag-produce ng maraming babae, tapos gagawin nating mga layers. At saka yung mga pure gagawin nating breeders dito sa ating manukan. Alright, at meron pa rin tayong mga dalawang batches mga ka-farmers. Hopefully marami din yung mga mapisa at makapag-produce tayo ng kahit 500 chicks na dito sa ating manukan para mas marami tayong makukuhang mga babae dito sa ating breeding. So isang breedingan lang ito mga ka-farmers. Pagkatapos nitong 4 na batches ay hihinto na rin tayo sa pagbibreed at palalakihin natin itong mga sisiw na ito. At ito naman yung mga native warriors natin. Merong mga crosses dito ng asil, pero mostly dito ay mga ano talaga ito, battle crosses. So yan, merong mga 7-8 dito, konting mga pure na gagamitin nating materials. Nasa 25 heads lang itong unang batch ng native warriors natin na napisa. At meron din tayong mga 3 pang batches ang naka-load sa incubator. So yan yung mga target natin dahil konti na lang din yung mga native warriors natin. Nagbi-breed pa rin tayo kahit ngayong taon makapagpalabas tayo ng at least 50 na stags ng ating mga native warriors. So merong pailan-ilan dyan mga ka-farmers na crosses doon sa roundhead, pero meron pa rin konting asil na dugo. So yan yung mga hinahanap natin sa ating mga manok dito na kailangan talaga, or mas maganda talaga na merong dugo ng asil, kahit konti na lang yung magiging dugo. So hopefully makapagparami pa rin ako dito ng mga G-fowl natin, ng mga palahi natin sa ating manukan. So yan yung kaganapan natin dito mga ka-farmers, at maraming salamat sa panonood dito sa ating videos. At ito, nagdadub na lang tayo dahil medyo busy nga tayo at hindi tayo makapag-upload palagi. So yun na lang mga ka-farmers, at hopefully makapag-upload pa tayo ng maraming video dito sa ating YouTube channel. Alright, maraming salamat mga ka-farmers, at hanggang sa muli. Happy farming! Woo!